Hello mga anak, nandito naman ako mag-share ng kwento ko, ha? Yung aking kwento sa aking libro, sa mga kwento ni Lola Becky. Madam Jeannie, chapter 19. Okay? Si Madam Jeannie. Pagbalik ko mula sa aking maikling bakasyon, nagkaroon ako ng bagong alaga, si Madam Jeannie. Isa siyang malaking babae na may diabetes at Crohn's disease. Medyo maselan si Madam Jeannie at madalas magsungit. Madalas magsungit ito dahil sa mga nararamdaman niyang sakit. Sakit, mapili sa pagkain at may pagka-matapobre. Maganda ang sarili niyang sasakyan pero ayaw niyang ipamaneho sa amin. Kapag sumakay siya sa kotse ko, panlalait ang inaabot ko. Isang araw, napuno ako. Kung ayaw mo sa kotse ko, pwede kang bumaba at mag-taxi. Hindi, kasi nga, umaabuso na eh. Yung tipong, lagi naman siya sumasakay sa kotse ko. Tapos, angal ng angal. Sasabihin niya, ang laki ng binabayad ko sa'yo, hindi ka makabili ng bagong kotse. Sabi ko sa kanya, marami din akong bills. Unahin ko ba yung kotse? Saka tong kotse ko, tumatakbo pa eh. I mean, honestly. Anyway, bigla siyang nagsorry. Hindi ko na pinalaki ang usapan. Nagpatuloy na lang ako sa maayos na pagmamaneho dahil mas mahalaga ang kaligtasan namin kaysa makipagtalo. Yan ang isa sa mga pangit na ugali ni Madam Jeannie. Bakit Jeannie? Kasi minsan gusto kong maging salamangkero. Kung may kapangyarihan lang sana akong patigilin ng bibig niya sa isang iglap. Yun. Matagal-tagal din akong nagtrabaho at nagtiis kay Madam Jeannie. Pero kinailangan kong mag-resign dahil sa matinding sakit ng tuhod ko. Kinailangan akong operahan. Masama pa ang loob ni Madam Jeannie nang magpaalam ako. Akala niya nagdradrama lang ako at iniisip niyang may lilipatan akong trabaho. Kaya sinabi ko sa kanya na padadalhan ko siya ng kopya ng diagnosis ng doktor. Nakahanap ako ng kapalit ko at doon na ako tuluyang umalis. Pagninilay. Sa aking karanasan bilang caregiver, natutuhan ko na hindi lahat ng tao ay madaling unawain. May mga pagkakataon na kahit ginagawa mo ang tama, may mga taong magdududa pa rin sa iyong intensyon. Masakit isipin na kapag ikaw ay may karamdaman o kahinaan, may ilan na iisipin na ikaw ay may ibang pakay o may tinatagong pagdahilan. Naranasan ko rin iyon nang sumakit ang aking tuhod at kinailangan kong magpa-opera. May nag-isip na gusto ko lamang lumipat ng trabaho. Parang hindi nakita ang sakit sa aking dinadala at hindi narinig ang tahimik kong panalangin na sana ay gumaling ako upang makapagpatuloy sa aking tungkulin. Ngunit sa mga ganitong pagkakataon, natutuhan kong hindi lahat ng laban ay kailangang patunayan sa salita. Minsan, sapat na ang tahimik na katotohanan ng ating puso. Ang Diyos ang nakakakita ng ating tunay na layunin. At siya rin ang nakakaalam kung gaano tayo nagsisikap na maging tapat sa ating gawain. Ang taong mapagbintang o mapagmataas ay maaring hindi agad makakakita ng kabutihan sa iba. Ngunit hindi ibig sabihin nito na mawawala ang ating dangal o ang halaga ng ating serbisyo. Sa huli, ang tunay na sukatan ng isang tao ay hindi ang paratang ng iba, kundi ang katapatan ng kanyang puso. At sa bawat caregiver na tahimik na naglilingkod, dala ang pagod, sakit at sakripisyo, naway manatiling maging matatag
Dahil ang kabutihan na ginagawa natin, kahit hindi makita ng tao, ay nakikita ng Diyos. Totoo. I mean, honestly, hindi talaga biro mag-alaga ng matanda. Lalo na kung may mga ugali. Etong matandang to, kung tutusin, nung umpisa, mabait siya. Kaya lang, siguro dahil nga sa karamdaman niya, tsaka ang epekto ng gamot, may naapektuhan na rin yung ulo niya. Mabait siya nung una hindi pa siya ganun kagrabe nun Pero nung habang tumatagal na sa dami ng gamot na iniinom, talaga nakakaawa siya kung tutuusin. Pero hindi ko na nga pinapatulan. Pero binigyan ko rin siya, pinatikim ko naman siya ng katwiran ko. Kasi hindi naman pwede yun. Sakay ka ng sakay sa kotse ko, minumura mo ko. Yung pinipintasan niya yung kotse ko. Kotse ko luma na talaga, hindi man ko pwedeng bumili ng bago. Unahin ko ba bumili ng bagong kotse? Marami akong mga bayarin, nagsusuporta pa ako sa mga pamilya ko. Anong ibig sabihin nun? Tsaka dapat hindi niya pinakikialaman yun, di ba? Pero meron talagang ganun. Yun nga sinasabi ko, meron talagang mga matatanda na magko-comment talaga sila. Siyempre binabayaran ka Pero yun nga, minsan magsalita ka isang beses lang, tapos tama na. Huwag ka na mag-comment kasi ikaw pa rin ang lalabas na talo dun Kaya naisip ko, huwag na lang, tahimik na ako. So, marami naman ako natutunan sa mga matatandang inalagaan ko. Meron kang makikita na magandang ugali, meron kang makikita na pangit ang ugali. Yung iba nga, tahimik lang, di nagsasalita. Ang importante sa kanila, asikasuhin mo sila. Iba-iba. Pero kaya kailangan matuto tayong maging professional din. Na hindi natin talaga pinapatulan yung mga matatanda. Kaya kahit sa magulang natin, di ba? Hanggat maaari, hindi natin sila sasagutin. Kahit na medyo kuminsan wala din sila sa lugar. Pero dahil sa katandaan nila, kailangan unawain natin. So anyway, sana nakapagbigay ako ng kaunting paalala lang. Lalo na sa mga caregivers na hanggang ngayon nagki-caregiver kayo, magpapasensya tayo. Okay? God bless us all at maraming salamat. Bye. Nandyan si Lola, nagbibigay ng babala. Ikaw ay makinig.